Hello, magandang araw po muli. Si Lorely Ulito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay karuktong nung unang video natin tungkol sa kung saan ka makakahanap ng AFAM. Ngayon naman ay kung paano ka magugustuhan ng isang AFAM. Pero bago yan ay mag-disclaimer po muna tayo. So ngayon, halimbawa nakakilala ka na ng isang AFAM, nagkaroon ka na ng interaction sa kanya. Ngayon iniisip mo, paano kaya ako magugustuhan nito? So tandaan, hindi lang kagandahan or panglabas na anyo ang basihan ng attraction. Maraming foreigners ang naghahanap ng mga genuine connection, yung talagang totoo at merong respeto. Kaya sa video na ito ay ibibigay ko sa inyo ang 7 tips kung paano kayo magugustuhan ng isang AFAM na hindi dahil sa itsura kundi dahil sa kung sino ka, kung ano ka talaga, yung sa pagkatao mo bilang natural. Okay, syempre ang pinakaunang-una natin sa listahan ay yung pagiging authentic, yung maging totoo ka kung sino ka talaga. Maraming AFAM hindi lang AFAM, kahit sino, kahit na anong lahi, kahit tayong mga Pilipino, mabilis nating ma-sense na kung peke yung tao, kung hindi totoo, kung nagpapanggap lang sila sa harapan natin. At kung iba ang lifestyle mo, parang magpapakita ka lang ng lifestyle para ma-adapt mo or para makasabay ka doon sa nagugustuhan mo. So, madali yan ma-detect, madali yan mahalata. Kaya, wag nang magpakapeke. Kung ano ka talaga, yun ang ipakita mo. Like for example, kung syempre karamihan ng mga AFAM mahilig yan sa mga extreme sports, mga adventure. Kung hindi ka naman talaga mahilig doon, wag kang magpanggap na mahilig ka doon kasi hindi yun tatagal kasi kung sasabayan mo sila at hindi naman talaga yun yung lifestyle mo, lalabas at lalabas ang totoo. So, bandang huli, anong mangyayari? Sasabihin sa'yo nung AFAM or nung someone na gusto mong magkagusto sa'yo ay hindi ka pala totoo. So, dun pa lang masisira na yung tiwala sa'yo sa maliit na bagay na ganon. Mas gugustuhin ng AFAM or kahit na sino mang lalaki, yung talagang simple ka lang, totoo ka lang at kung ano ka lang, kaysa naman dun sa nagpapanggap ka. Yan, yung pangalawa, yung good communication. Sanay ang karamihan ng mga AFAM dahil siguro sa kultura nila, yung mga direct communication. Diretso, ayaw nila nung paligoy-ligoy, ayaw nila nung may mga hula-hula. Diyan kami nagkaroon ng problema ng asawa ko kasi hindi ko alam kung dahil Pilipina ako or what. Alam mo yung may mga bagay na minsan hindi ko masagot ng diretso. Kasi sa kanila, diretso yung usapan. Sa atin, may mga moment na yung may mga topic na awkward na hindi pinag-uusapan ng harapan. Like for example, nung nandun kami sa pamilya niya, pinag-uusapan nila yung mga kasulatan tungkol sa yung, alam mo yun, pag pumanaw na, ganyan-ganyan. Harapan pinag-uusapan, which is for me, napaka-awkward niya. So, parang umalis ako kasi hindi ako sanay sa ganung direktahan na tanungan na pag may nangyari kay ganito, ganyan. So, sanay sila sa direkta. So, kung meron silang tinanong or itatanong sa'yo, sagutin mo lang diretso. Huwag ka na magpaligoy-ligoy or yung magpabebe pa ng sagot. Ibigay mo na kung ano yung ayaw nila ng mga huhulaan. Sa atin kasi, ang napansin ko between us, sa amin ng asawa ko, parang sa atin kasi more on common sense. Yung parang kahit hindi ako sumagot ng maraming paliwanag, for me, alam ko na dapat naintindihan mo na. Kasi parang lumaki ako sa gano'n na isang utos lang, tapos alam mo na lahat. Parang common sense ka agad. Sila, kailangan i-detalye mo. Diretso yung sagot at detalyado. Hindi natin pwede asahan na maintindihan niya na yan, common sense. Ayaw nila. Ang gusto nila, yung naririnig nila eksakto galing sa bibig mo. Ano talaga yung gusto mo or yung sinasabi mo. Number 3, yung sense of humor. Ito alam ko siguro yung asawa ko na-attract sa akin dahil sa sense of humor during the time na nagde-date pa lang kami. Actually, hindi lang naman sa AFAM. It's a universal thing. Yung mga lalaki, kapag napapatawa natin yan, medyo na-attract sila kasi syempre parang nagiging light yung araw nila, yung moment nila. So, maganda na meron kang sense of humor. Pero wag ka namang magpaka-OA na para ka namang clown na lahat na lang ng jokes pupulutin mo. Hindi yon. Dapat yung sense of humor na merong
yung merong dating, yung merong um, parang intelligent sense of humor. Yung parang meron siyang sinabi, sundan mo, yung mga ganon, yung like yung mga double meaning, pero hindi yung mga bastos na sense of humor ha. Dapat medyo ano pa rin yung dating mo, compose pa rin yung dating mo. Magbibigay ka ng mga jokes, pero simple lang, wag mong sobrahan. Number 4, pakita mo na confident ka. Kasi syempre, confidence is attractive. Kahit kanino, hindi lang sa AFAM. Hindi ibig sabihin naman yung projection mo as like a supermodel or what. Hindi, yung marunong ka lang magdala ng sarili mo. Yung plus points na yan sa kanila na confident tong babae na to. Maganda makipag-usap, may sariling opinion, tapos hindi yung yes ka lang ng yes, oo ka lang ng oo sa lahat ng sinasabi. And if ever talagang gusto mong trabahuhin na magkagusto sa'yo yung AFAM na nakilala mo, magbasa-basa ka rin, alam mo yung mag-research ka rin, at kilalanin mo rin siya, kung ano siya, anong gusto niya, anong hilig niya. Like for example, hilig niya magbasa ng history or manood ng movie. So yung mga ganon, mag-research ka na para every time na meron kayong conversation, merong lalabas sa isip mo, merong something na pag-uusapan, hindi yung nakanganga ka. Let's say, ang hilig niya sa basketball, tapos he open up about basketball, wala kang masabi. Or mahilig siya sa current events, yung mga news, ano na ba nangyayari sa Pilipinas? Kanya inopen up niya, wala kang masabi. So, mag-research ka palagi kung, alamin mo muna syempre kung ano yung mga bagay na gusto niya. And then mag-research ka para meron kang masabi during conversation. Para doon lalabas na may sarili kang opinion, confident ka, at alam mo ang sinasabi mo. Ayan, yung pang-5 natin, ito yung respeto at equality. Ito yung, syempre, aminin na natin, meron kasing thinking or connotation na kapag Pilipina daw yung naging asawa mo, parang buong angkan or buong clan yung pinakasalan mo. Kasi lahat yan, dedepende na sa'yo. Hihingi sa AFAM or may kailangan ganito. Which is, hindi naman lahat. 'Di ba? Pero mas maganda kung isa ka sa hindi ganon. Kasi nga in general naging ganon na yung yung image natin, pero nababago naman 'yan kung ipapakita mo or actually kailangan natin baguhin. So sa amin ng asawa ko, kasi ang AFAM, ang hinahanap niyan is partnership, yung katuwang sa buhay, kahit naman sino, hindi lang AFAM. Yung hindi yung nakadepende lang totally sa kanila. Yung ayaw nila yung, syempre pag naramdaman nila parang ginagamit lang sila para sa pera or sa visa. Yun, kailangan ipakita mo rin na tumayo ka sa sarili mo, yung hindi ka aasa totally sa kanya, lalo na yung buong pamilya mo na iaasa mo rin sa kanya. So parang, kung ipapakita mo na tatayo ka sa sarili mo, kikita ka pa rin ng pera or itutuloy mo pa rin yung trabaho, kahit ano pa yan. Kung nagtitinda ka sa palengke, magtinda ka sa palengke, tuloy mo pa rin kahit na meron ka ng AFAM na karelasyon. So makikita niya, mas lalo niyang mararamdaman ang respeto at attraction sa'yo kasi may sarili ka, may sarili kang paninindigan, kaya mong tumayo sa sarili mo. Parang sa amin ng asawa ko hanggang ngayon, hindi ako nagpapavisa pa rin sa bansa nila kasi may decision kami na baka sa Pilipinas kami tumanda, doon kami manirahan, at saka hanggang ngayon naman nagtatrabaho pa rin ako, kumikita pa rin ako ng pera kahit papaano. So siguro doon nakita rin ng asawa ko yung nirespeto niya rin yung ako bilang asawa niya, kahit na Pilipina, hindi umasa ng todo sa kanya, yung totally hindi talaga sumandal sa kanya. Kaya yung respeto ay nandoon. Number 7, yung kultura nila. Siyempre, kailangan alamin mo rin kung ano ang meron sa kultura ng AFAM na nagugustuhan mo, para kahit papano makita niya na interesado ka sa culture niya, at like for example, tikman mo yung pagkain niya, and then i-research mo about sa kultura nila, about sa bansa nila, para kapag nag-uusap kayo,
may laman yung isip mo kapag if ever mag-open up siya ng tungkol sa bansa nila at tungkol sa mga kultura nila. So ipakita mo na interesado ka sa culture nila, interesado ka sa pagkain nila. So mas maganda yon dahil makikita nila na if ever magiging kami, hindi ko iisipin ng AFAM na if ever maging kami, hindi ko siya magiging malaking problema pagdating sa adjustment sa culture namin. Ayan, at yung panghuli natin, huwag niyong madaliin. Let it grow naturally. Kung seryoso ka, huwag mong madaliin. Maraming AFAM ang gusto, dahan-dahan, yung sigurado, yung genuine ang connection. Kapag pinilit mo, baka isipin nilang may hidden agenda ka lang. Yung meron ka lang gusto mangyari, yun nga, alam mo na, karamihan iniisip ng iba, di ba? Pera, visa, yung mga ganun. I-share ko lang sa inyo, sa amin ng asawa ko, umabot kami ng 3 taon bago naging kami. Bago ko siya, alam mo yun, bago ko siya tinanggap. So, niloloko na nga ako ng mga kaibigan ko, bakit umabot ka na ng 3 taon, hindi mo pa tanggapin? Yun nga yung asawa ko. Kasi syempre may mga anak ako. So, bago ko siya tinanggap sa buhay namin, sinigurado ko muna na hindi ko kasi alam anong mangyayari kasi magsasama kami sa isang bubong, ibang lahi siya, tapos may mga anak ako. So talagang nagpakasigurado ako, chinek ko talaga muna kung anong meron siya, anong ugali at kaya ba naming pakisamahan, kaya ba naming mag-adjust. So huwag kayong magmadali. Mas maganda kung dahan-dahan makilala mo siya ng lubusan. Ganon din naman siya sa'yo para parehas kayo kasi para magtagal yung relasyon. Ayan, so ngayon alam nyo na yung mga tips na meron tayo para magustuhan ng isang AFAM. Actually, it is also applicable hindi lang sa AFAM. Kahit na sinong lalaki or babae, applicable to. Kasi ang sikreto lang naman para magustuhan tayo ng tao or ng isang lalaki or ng isang babae, hindi yung pagiging mayaman, pogi, or maganda. Una nga, yung pagiging authentic mo lang, yung may respeto ka sa sarili mo at sa kapwa mo, at syempre, yung confidence. Kailangan confident ka at totoo ka sa sarili mo at natural na lalapit sa'yo ang tao kasi hindi ka plastic, in short. Kaya kung iniisip mo na kung paano ka magustuhan ng AFAM or ng kahit sinong lalaki, simulan mo muna sa sarili mo. Kailangan maging totoo ka sa sarili mo, maging confident ka, at higit sa lahat, may respeto ka sa sarili mo. At may respeto ka rin sa ibang tao. So kung gusto mong malaman kung paano magtagal ang relasyon, if ever na naging kayo na at relasyon na, meron na kayong relasyon ng AFAM, gagawa ulit tayo ng isa pang video paano magtagal ang relasyon ninyo sa AFAM. Kaya maraming salamat po sa panonood at sana huwag niyo pong kalimutang i-like at pakishare ang video na ito. Pakisubscribe na rin po para lagi tayong magkasama tuwing meron po akong bagong upload. Maraming salamat po.